Stop ka muna sandali. Naniniwala kasi ako na ito ang tamang panahon para sabihin ko ito sa iyo. Lahat ng tao halos ay nangangarap ng mahabang buhay. Sa tuwing magdiriwang ang isang tao ng kanyang kaarawan, ay ito madalas ang inihiling ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay para sa kanya. Subalit alam natin na tayong mga tao ay may hangganan lamang ang buhay sa mundong ibabaw. Ayon sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi katatagal ay lilisanin natin ang mundong ito. Ang tanging tanong lamang ay, kailan? Ang ating kaluluwa ay babalik sa may lalang sa atin upang hukuman. Mayroon lamang dalawang walang hanggan ang binanggit sa banal na kasulatan at isa lamang rito ang pamamalagian ng kaluluwa ng tao magpakailanman. Nasusulat sa Daniel 12:2, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ang malaking katanungan ay, saan mo gugugulin ang iyong walang hanggan? Nais ng Diyos na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay mapahamak dahil sa iyong mga kasalanan. Kaya naman ayon sa kanyang salita sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Ama ang Panginoong Hesukristo upang maging handog para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Nalibing siya, subalit paglipas ng 3 araw ay bumangon siya muli mula sa mga patay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Ang tawag dito ay Ebanghelyo o mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Na ikaw ay maaari nang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero ano ang kailangan kong gawin upang makamtan ng buhay na walang hanggan? Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ayon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayon naman sa Lucas 5:32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Pangalawa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus ng buong puso mo. Ayon sa Roma 10:9-10, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili base sa ating relihiyon, gawang mabuti, o kahit na nga ang bautismo. Ayon sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. At panghuli nga, gawin mo ito ngayon, sapagkat bukas ay maaaring huli na ang lahat. Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ayon naman sa Santiago 4:14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Mahal ka ng Diyos, huwag mong hintayin na maging huli na ang lahat. Maaari mong makamta ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan kung ikaw ay magpapasya ngayon. Kung ikaw ay nagpasya na sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, narito ang isang gabay na panalangin para sa iyo. Panginoong Hesus, sa oras na ito, ako po'y nagsisisi ng aking mga kasalanan sa iyong harapan. Iligtas po ninyo ako mula sa kapahamakan ng walang hanggang apoy ng impyerno. Sumasampalataya po ako sa iyo at tinatanggap po kita bilang Panginoon ng buhay ko at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin at sa pagbabayad mo para sa aking mga kasalanan. Pinangahawakan ko po na ako ngayon ay may buhay na walang hanggan mula sa iyo. Amen.
Purihin ang Diyos sa iyong pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kwentuhan mo naman kami ng iyong karanasan sa pakikinig at panonood ng video track na ito. Matutuwa kaming marinig ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo ngayong araw na ito. Pagpalain ka ng Diyos.